Breaking news! Dating karelasyon ni Senator Sherwin Gatchalian na si Bianca Manalo nagpapapansin o nag-e-epal nga ba? Narito ang buong detalye. Naging mabilis at mainit ang usap-usapan ngayon sa mundo ng showbiz at politika matapos magpakawala ng matatalas na salita ang kilalang personalidad na si Eloy Bugres laban sa dating beauty queen at actress na si Bianca Manalo na kilala rin bilang dating kasintahan ni Senator Sherwin Gatchalian. Ayon sa mga naglalabasang ulat at reaksyon sa iba't ibang social media platforms, hindi pinalampas ni Bugres ang umano'y patuloy na pagpapapansin at pagiging ni Manalo sa mga isyong may kaugnayan sa kanyang dating karelasyon. Sa isang naging pahayag, tahasang sinupalpal at binalaan ni Bugres ang aktres na tantanan na ang pagsubaybay o pakikisawsaw sa buhay ng senador upang mapanatili ang kanyang sariling dignidad. Nagsimula ang girian nang mapansin ng mga netizens na tila sunod-sunod na aktibidad at makahulugang post ni Bianca Manalo sa kanyang mga social media accounts na tila sinasadya sa mga mahahalagang kaganapan sa karera at personal na buhay ni Senator Gatchalian. Bagamat matagal nang natapos ang kanilang relasyon, marami ang nakapuna na tila hindi pa rin tuluyang pumuputol ng koneksyon ang aktres, bagay na binibigyang kahulugan ng marami bilang paraan upang manatili siya sa sentro ng atensyon ng publiko. Dahil dito, hindi nakapigil si Eloy Bugres at hayagang binweltahan ang aktres. Sa kanyang naging banat, pinaratangan niya si Manalo na gumagamit ng lumang estilo ng promosyon sa sarili sa pamamagitan ng pagkapit sa pangalan ng isang prominenteng mambabatas. Mabilis namang nahati ang opinyon ng mga netizens sa hidwaang ito. Marami ang sumang-ayon sa naging prangkang pahayag ni Bugres. Ayon sa kanila, panahon na upang mag-move on ng tuluyan si Manalo at iwasan ang paggawa ng mga ingay na walang direktang kinalaman sa kanyang kasulukuyang mga proyekto. Sa kabilang banda, ipinagtanggol naman ng mga tapat na tagahanga ang dating beauty queen. Giit nila, malaya si Bianca na mag-post ng anumang naisin niya sa kanyang sariling mga account at binibigyan lamang ito ng mali siya ng mga kritiko at ng mga taong naghahanap ng isyo. Sa kasalukuyan, nananatili namang tahimik ang kampo ni Senator Sherwin Gatchalian hinggil sa muling pagkaladkad sa pangalan nito sa isyo ng kanyang dating kasintahan. Wala ring opisyal na pahayag o resback na nailalabas si Bianca Manalo laban sa mga naging patutsada ni Eloy Bugres. Sa ngayon, inaabangan ng marami kung maglalabas ng opisyal na pahayag o counter-attack si Bianca Manalo laban sa matitinding salitang ibinabato sa kanya ni Eloy Bugres o kung pipiliin na lamang itong manahimik upang mamatay ang isyo. Para sa mga susunod po update sa mainit na balitang ito, manatili nakatutok dito sa Pinas News File. At para sa karagdagang detalye, narito at panoorin natin ang full video. Okay, so ito ngayon, nag-explicatate dito si Bianca Manalo. Ano ang ginapapansin mo? I fucking hate women like her. I detest, I resent women like her. You know what I mean? You are an ex. There is a fundamental reason why you are an ex. Kung may kinakasama ngayon si Gatchalian bilang si Eloy, mapapapil kapag pumapost. Kung ka mag-post! Magkaroon ka sa decency, Bianca! Ano ka ngayon nga ka? Kung nagkataon, baka magkataon, ma-crash ang eroplano ni BBM galing sa Russia or ikulong sa doon. Ni Putin sa Russia, automatic presidente si Sara. Ang magiging vice president si Sherwin Gatchalian. Kaso nga lang, hindi ka nakontinto sa maliit niya rin nangalpot ka. Dinala mo pa sa kondominium yun ni Sherwin ngayon. Estareray si Bianca. Alam ng buong Pilipinas kung paano mo sa kintahiyan sa kanyang yubon-yubunan. Itong mga klase sa mga babae na iinis ko sa mga ganito ka mga binatsing Eloy. Tapos na kasaysayan mo, congratulate, the country needs you. You did not need him. You did not even need him, correct? You were gallivanting and you were having rendezvous with random men and maybe, I don't know, what kind of men were when you were with him. You did not respect him. You were not a loyal and faithful girlfriend to him. Sa mga time na yun, guys, nung gingago yan ni si Gatchalian, naawa ko kay Gatchalian. Ayaw ko talaga sa mga alputuloging mabay. You are such a disgrace to women like us, who maintains our dignity, who maintains
our principles and our vows not to commit heinous crime like cheating, defrauding, or being an alpot. Being aputa-puta, pero ikaw, grabe ka, day. Hindi mo man lang na-estimate, you weren't able to estimate the guy that you were chatting with, that he was going to post it on his mind, and a lot of people were able to screenshot it. Tapos ngayon, the holy sister ka, what? Hindi ka maganda kung tutuusin, Bianca. Ang shape ng pagmumukha mo, mansanas. Ang shape ng pagmumukha mo, paho. Ikaw ay isang mangga. Lumaki ka rin bilat sa iloy mo sa kwan, sa kaing. I'm proud of you. It's about time. Sabi isang alpot na ano gidaw? Ano gidang track record ka chaliyan? Para magsabi ka, it's about time. I do not think that you know what you're saying. I do not think that you have an idea what you're talking about. It's about time to contradict sa ano? Nagpost gusto kong style ni Cheese, nagpost si Gatchalian, gusto kong style ni Cheese Escudero, maganda ang garden, maganda ang CR, malinis, mabango ang Senate, isa panahon ni Tito Soto, mabantot ang Senate. Kay matagal kasi si Soto nga naging kwan Senate President. Sa panahon ni Soto, mabantot ang Senate. Ang mga halaman sa mga Garden of Eden, yun dyan, mga puro lahat laya. Dugagugagu bala, yun ang mga kinakirasang Diyos ko, Lord Jesus, he does not even hold a fucking degree in law or anything in political science. He's not even a #1 or sought after senator. I am going to bet you my life is not going to sit there for a long time. Papalitan na sa ikaw bala gagu-gagu mga nabanguhan daw sa Senate building noon sa panahon ni Cheese Escudero. Siyempre si Cheese Bading. Alam niyo kabango tapos asawa niya si Hart. Siyempre decorate talaga ni Hart ng mga bunggayan. Kumuha ka na rin kasi, Gatchalian, sa asawahin mo. Para may magtulong sa'yo nga mag-decorate sang Senate kahit mga ilang buwan ka lang. But I doubt it na mag-ilang buwan ka dyan, sa totoo lang. Kasi ang grupo mo, mga puro kayo lahat who does.com. One fine day, you're also gonna wake up and you are not the Senate President anymore. But if I were you, you know your capacity. You know that you could only do so much. You do not even open your mouth. You're not even intelligent. So, kung ako sa'yo, ibigay mo yan sa iba na mas marunong kesa sa'yo. Like, for example, Lito Lapid. Why don't you give it to Tito Lito Lapid? Wala talaga kagulo-gulo si Lito Lapid. Hindi nga nagsasalita. Dapat yun ang lang para gusto natin, peace. Peace offering, peace on earth, serenity. Ibigay mo kay Lito Lapid kasi si Lito Lapid talaga, he's a quiet man. He is a man of his principle. And his principle is, less talk, less mistake. Correct guys. Dapat doon. Sa kanya mo ibigay kay Lito Lapid kasi Lito Lapid wala sang, no, what do you call this? No conflicts, wala siya sa mga lasaro. Tahimik lang siya. So if you have any decency and a care for the nation, for that matter, Mr. Gatchalian, give it to Lito Lapid. Because everybody wants peace. Everybody doesn't want any war or conflicts. Lito Lapid is the best. Siya ang pinaka-best ilalagay dyan because it's going to be very quiet in the Senate. Peace on earth. O, diba? Ganun yun. So, Risa, ano naman ang pakiramdam mo nilang pasok ni Mami ko, Pia Cayetano? Pia Cayetano, Senator Pia Cayetano, thank you so much for letting the whole Philippines see how incompetent and how useless Risa is. Grabe yung paglampaso sa kanya nung, anong pinagsasabi mo? Wala nga sa bill mo Saan pa dito banda? Can you read it? Your Honor, actually, it's there po. Okay, it's there. Okay, so read it. I would like to thank Your Honor for pushing it through for us to say this bill, chururut, tapos nag-epal sa Risa. You're welcome. It was not addressed to you. It was addressed to somebody else. You don't with a lawyer. Correct? Si Lito Lapid mag-iis lang naman Okay, what do you want? Minority, you want this bill? Okay. Majority, you want this bill? Okay. Mag-okay si Lito Lapid, wala conflict. He is a peaceful man. He does not like talking. So let's talk, less mistake. Correct. Gamit na gamit ka na, Gatchalian, akala mo ikaw pinakamatalino sa lahat. Hindi. Ginagamit ka lang nila. Kapag sila ay tapos na sa iyo, vavash. Spasiba. Abogada versus abogaga.
Silent Night. Ang favorite song ni, ay, wag yung inaano si Tito, Tito Lito, Silent Night. Oh, holy night. Eh, siya talaga ibuboto ko next election. Number 1 senator on my list is Lito Lapid. Kung Pia Cayetano, she's very intelligent. She's very quick-witted. And she's very sarcastic. I love her. Oh, wala siya sa index. Kipasa, sige sa lasets. Siya dito na chururot niya lang. That's what happened when you are not the one who really did your assignment. You know? Kapag iba ang gumagawa, tapos ginamemorya, tapos pointers sabi nibigay sa'yo, you will really commit mistakes. Yan ang epitome of peace. Lito Lapid is the epitome of peace, ladies and gentlemen. No qualms, no reactions, no violent reactions, no shit, but he's there. He is doing his job by listening. Diba? Oo, feel ligat siya, gago-gago. Tapos palang kanyang ex, kung ako yung present girlfriend ngayon ni Win, biradahon ko ni si Bianca, ano ka? Ano lang, congratulations mo, kalpot ka na, you regret? Wala ka na, die! Tumait ka sa kanyang ulo. Ano ba pakialam yung kumaya-maya nag-Facebook si Alan Cayetano? Siyempre. That is the only way for him to connect to us. Miss and discard. Tapos gusto mo president ka, you cannot even floor Cayetano. Oo, tapos bad breath pa ni si Bianca. Siya na noong naging blind item, naging hiwalayan sa ni Jan Parat kay may halitosis. Kalaing pag amuna ka ng Jan Parat kay no kaya pak ta after sa ni Bianca. Sorry Bianca, pictorial talk lang. Huwag kayong nagagalit. Kahit mga kaibigan mo na mga pageant na gustong magpa-advertise sa akin, ang kanila mga manager, kinasabi nila mabaho ang baba mo. Bianca, kung tapos mo laway mo na, kaya kayo iniwanan ni Jan Prats noon. Oo, may nagkwento sa akin, close friend nyo. Isa sa mga bagay na inayawan ka ni Jan Prats kasi naiiwan ang hininga mo, ang amoy ng baba mo doon sa kanyang itits, chararat. Parang patay na daga, Bianca. Kaya ka rin siguro iniwanan, dinigat yan. Baka hindi ka ginalips to lips kasi mabaho ng baba mo. Sa mga pustiso na nila, guys. Kaya ako ayaw ko talaga yung mga ginadrill. Yung ginadrill ng ngipin, ayaw ko talaga. May ano lang ko, yung ginajacket, lang parang veneer dito. Sa mga ngipin, yung dito ka. Pero ayaw ko nung ginadrill kasi kapasok na daang mga sumpa. Mabaho daw ang bibig mo, day. Sa totoo lang. Wala to ya insulto. Real talk lang ko. If I'm not mistaken, I don't know kung si Ogie ang blind items ako si Christopher Ming. O sa kadami, nagreklamo sa kanya. Kita niyo, she did not make it. O dapat sa mga implant na iya, ginapalinis mo na iya every time. May iba kita ko, may mga algae na nag-green. Kaya, oh my gosh. I'd rather have not very white teeth. Yung mga normal, ang mga color, hindi yung parang chok na katulad kaday Vice Ganda. At least original niya. Alam ko nga hindi mabaho ang hininga ko. Sila, ay ginaya guys, kapag hindi nyo hindi malinisan. Chararat. Feeling gatchal, hindi ka na bagay gatchal yan. Diyos ko, maya ka sa sarili mo gatchal yan. Oo, dapat kumain ka, Bianca, ng Oasis of Beauty, yung sabon ko, kainin mo para maalis ang mga kwan. Maalis ang mga sumpa. Kaya ano naman ko nagasagot si Maricel, so what? It's her right to hindi ko man sinasabi ng mga binubuglis ko dito, wag magsalita. Hindi lang na sila magsalita kasi alam nila maraming mabubungkal na mga red diary. Oo, ginatanong ng ICC judge now na British, where is the court paperwork that says about the criminal case of Tatay Digong? Dira na sila mas alaset. I have a feeling, a really strong feeling, like really massive feeling, that this judge, the British woman, she's a very intelligent woman, and I have a feeling that this is going to be a mistrial. Because there are so many lapses. Ang sa first part lang naman to ng mga judges ang nabayaran nila sa presentation of evidence lang naman yun. Ngayon, sa trial proper na talaga, wala na sasangking bayad at hindi nila mabayaran. So I'm really confident that anytime this year, Tatay Digong will be able to be released. Well, the 18 Marines, they have at least, evidence that could suffice the accusations that these judges that went to the Philippines. The mere reason that judges, the previous judges in ICC went to the Philippines and spoke to those people who got
Tatay Digong arrested, it is already an implication of a bribery. Kasi maano ka sa Pilipinas, bilang si Iloy mo, investigate ka. Judge ka, investigate ka, you should be impartial. You should have an investigator, not yourself, ang mga judge nga eh. Even if they were only seen sitting in a coffee shop with a potential witness or with a potential accused, nagapa-inhibit sila, bawal yan because it is already a symbol, or it is already being partial. Hindi bawal na ganun mga juror, they should not be seen sitting or having a relationship or merely getting a gift from somebody who is a potential witness or a potential or an accused. So, the mere fact that these judges went to the Philippines, you should watch Law and Order. Come on. The mere fact that they actually went to the Philippines and spoke with Trillanes, with De Lima, with Marcos, with Romualdez, these people that choreograph the arrest of Tatay Digong is already grounds for mistrial. Kaya ako, I am very confident that this is going to be declared at mistrial. I really like this judge now, the British lady. Wala ko sa pretay. Nagambal si Kwan, si Kapunan ba na? Ang maligno nga bang Rose nga abogada. Hindi daw siya pwede ma-interview kanina kasi nag-administration daw sa ambisyosa ka bulami. Administration sa ano? Matagal ka hindi nadatnan, minupose ka na. Hindi pwede ma-interview si Kapunan today kasi sabi niya, administration daw. Ayun lang. 10 years ago ka pa dahil nawala ng administration, huwag kang ilusyonada. Maraming salamat po sa panonood. Manatiling nakatutok lamang dito sa Pinas News File para sa mga susunod na balita na ating tatalakayin.